kung totally nag-rely lang ako doon sa napanood ko at hindi ako nag-research, malaking problema. Pero, bakit ko nasabi na yung pagkakamali na yun, guys, is nag-lead sa amin ng isang magandang outcome. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Tanya naman, gloomy weather na naman tayo dito sa Vancouver guys. Kakatapos ko lang maghatid sa mga anak ko. So tayo ay pauwi na dahil meron pa tayong trabaho sa bahay. No? Yan. So makikita nyo guys, ang daming dito, daming nagko-construction no. Kasi yan extension niya nung aming SkyTrain dito. So kaya maraming dito, maraming road closure, maraming rerouting. Ayan. Medyo yan. Medyo nakakaabala, no? Kasi bumagal ang traffic pero it's actually a good sign, no? Na nag-i-improve yung city kung nasan ka. At least talagang hindi ghost project, no? A few inches later. Yon guys, we're back! So nandito na ngayon tayo sa bahay, no? So itutuloy natin dito yung ating kwentuhan regarding dun sa post na nakita ko dito sa Blue App na gusto kong ipakita rin sa inyo at gusto kong i-share sa inyo para maging reference at guide. At sana guys, huwag niyong tutularan yung ganitong mindset, no? Kasi napakadelikado nito. And malaki ang magiging impact nito sa buhay nyo at sa buhay ng family nyo if ever you are also deciding to immigrate. Hindi lang dito sa Canada guys, pati sa ibang lugar. Okay? So, yung post na to, shinare po ni Sir Henry. So, si Henry guys is nandito yan sa BC. Lately, pumunta siya ng Edmonton guys. Meron yata silang balak na lumipat from British Columbia papuntang Edmonton. So, siguro para muna to check the place, kung meron bang mapapasukan na trabaho doon, kumusta yung community, yung weather, and whatsoever, no? Kaya siya pumunta doon. And after that, may nag-message sa kanya, guys, na taga Alberta yata to, no? At ito yung message na i-share ko sa inyo. So, ito yung shinare ni Henry sa page niya, at ito yung sabi ni Kabayan, no? Brother, good morning. I will be honest with you, wag ka nang mag-move dito sa Alberta. Puno na kami dito. Punong-puno na ng Pinoy vloggers ang Alberta. At dahil sa mga vloggers na yon, kaya madaming lumilipat dito. Mas maganda ang BC kesa dito sa Alberta. Peace brother, hindi ako basher pero wag ka nang lumipat. Hirap na kami dito sa Alberta sa dami ng tao. Shinare ko sa inyo to guys kasi ngayon lang ako nakakita na meron palang ganong thinking na magde-decide ka ng isang napakalaking life-changing impact para sa iyo at sa family mo kasi huhugutin mo yung sarili mo kung nasan ka at lilipat ka ng ibang lugar para magsimula ng panibagong buhay. At ang deciding factor mo is dahil sa vlogger. Kasalanan ba ng mga vloggers kung bakit dumami ang tao sa Alberta? I don't think so guys, no? Kasi kung nasa tamang pag-iisip din yung mga nanonood at yung mga lumipat doon, no? Hindi sila basta-basta maniniwala sa mga vloggers lang. Kasi guys, malaking desisyon ang paglipat ng isang lugar. Hindi yan parang pupunta ka lang ng Luzon papuntang Mindanao. Hindi naman, di ba? And the same lang yan din dito sa Canada. Kung ikaw ay nasa BC, pupunta ka ng Alberta, hindi rin po ganun kadali. So, bakit ka magre-rely lang sa mga vloggers na nakikita mo na nagsasabi siguro na sobrang ganda doon or whatever, di ba? Ganito yung nangyari sa kanila. So, ang thinking mo na agad, ganun din ang mangyayari sa'yo. Hindi po ganun, guys. No? Lagi nga natin sinasabi sa channel natin dito, kung ano yung nangyari kay Pedro, hindi mo pwedeng sabihin na yun din ang mangyayari kay Juan. Di ba? And, halimbawa na lang, no? Si Sir Henry po, idol ko yan. Bago pa ako pumunta ng Canada, pinapanood ko na siya. So ngayon, nalilipat siya from BC kung nasan din ako. Pupunta siya ng Edmonton. Pwede ko bang sabihin na
susundan ko rin siya dahil lang sa influence niya? Of course, hindi. Kasi ang dami mong factor na kailangang isipin. Number one, pareho ba kami ng trabaho ni Henry? Hindi. No? So, sure ba ako na yung trabaho na makukuha niya is swak din dun sa gusto kong gawin? Hindi. Yung structure ng family niya, hindi rin naman pareho sa akin. Yung mga gusto ko, like sa weather, sa bahay, sa community, hindi naman kami pareho. At hindi ko naman siya 100% kilala. Ako, personally, hindi ako agree na kahit na sabihin mong yung mga influencer na yan, sinasabi na ganito sa isang lugar, napakaganda, ganito, magiging successful ka dito, ganyan. Hindi yun 100% absolute, guys, na mangyayari din sa inyo. Kailangan yung gumawa ng sarili nyong research. Kasi guys, bawat tao, meron pong sari-sariling karera yan. No? Kahit na tayo ay nasa iisang lugar, yung mga nangyayari sa buhay mo, hindi naman yan posibleng mangyari din sa buhay ko 100%. Oh. So, wag nating gagawing absolute reference ang mga vloggers na katulad namin. Gawin nyo lang kaming guide and reference doon sa mga sinishare namin sa inyo at i-compare nyo sa buhay nyo as an individual at saka as a family as a whole. No? Kung ano bang tingin yung swak na pwede nyo makuha pag lumipat kayo ng province or lumipat kayo ng ibang country. Yun dapat yung tamang way. Do your own research. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga vloggers or sa mga nakikita nyo lang. No? And sabi ko nga kanina, meron ako sa inyong i-share na personal experience ko rin. No? Nung kami ay nagbabalak pa lang na pumunta dito sa Canada. Okay? So, syempre, ang number one na i-research mo is yung cost of living dito sa Canada. Yan ang paghahandaan mo, di ba? So, marami din akong pinapanood doon, pero isa sa kanila talaga na lagi kong pinapanood is si Pinoy. Unfortunately, wala na siyang mga post ngayon. Pero kung mapapanood mo to, shoutout sa'yo, sir. So, napakalaki ng naging impact mo din sa pagpunta ko. Kasi marami din akong natutunan, no? Pero, yung isang post niya, guys, is regarding doon sa magkano yung cost of living niya sa Canada, no? Or doon sa province kung nasan siya. And I think nasa Manitoba yata si sir, no? So, meron siyang post. Ito guys, i-share ko sa inyo yung snapshot na sinave ko talaga hanggang ngayon, no? So may mga price yan, may mga cost, yung sa renta, sa transpo, sa pagkain and everything. Parang ang total yata niya mga nasa 2,000 plus per month. Total na yun, lahat na. So, nung kami nagpaplano din, ang thinking ko, okay, so yun yung amount na kailangan kong i-ready just in case pupunta kami ng Canada. Yun yung magiging cost of living namin per month. Mga nasa 2,500 siguro, mga ganun. No? Ang hindi ko alam at hindi ko pa naiintindihan that time is hindi pare-pareho ang cost of living pag sinabi mong Canada kasi napakalaki, no? Bawat provinces meron siyang sari-sariling cost of living, no? So, since pupunta kami ng BC, ang layo ng difference ng cost of living ng mga tao na nasa British Columbia at saka nasa Manitoba. Ganon. Kaya, nung naghanap na kami ng bahay, guys, at ang unang nakita namin, or yung unang nirentahan namin, guys, ang bayad namin doon is 2,750 for 2.5 bedroom. Sobrang nagulat ako noon kasi sabi ko, ba't ang mahal? No? As per doon sa pinanood ko na vlogger, 2,000 something lang, buong cost of living na yon. Kasama na yung renta. Bakit dito ang mahal? No? Doon ako nag-research pa ulit. No? And doon ko nalaman na bawat mga province, iba-iba pala ang rate ng renta, ng transportation, ng pagkain and everything, iba-iba pala. Doon ko mas naintindihan. Kung totally nag-rely lang ako doon sa napanood ko at hindi ako nag-research, malaking problema. Pero, bakit ko nasabi na yung pagkakamali na yun, guys, is nag-lead sa amin ng isang magandang outcome, no? Kasi nga, siguro guys, kung nalaman ko talaga yung totoong cost of living, no, dito sa British Columbia, baka hindi kami tumuloy. Kasi
nung time na yon meron na kaming ticket guys nung naghanap na ako ng house, meron na kaming ticket nun. Papunta na kami dito sa British Columbia, meron na kaming school, everything is done already, no? So, no way out na ako. Kahit na malaman ko na sobrang mahal sa BC, wala na akong choice, no? Pero sabi ko nga, kung nalaman ko before, baka hindi kami dito sa BC pumunta. Pero guys, ito yung mistake na sabi ko, thank you at nagkamali ako that time. Kasi sobrang mahal namin ang British Columbia, no? Kahit na ba sabihin natin napakamahal and everything. Pero dito kami nagsimula. Nandito na yung majority ng foundation namin. We have a very good work. Yung sa mga kids, no? Sobrang gustong-gusto nila ang British Columbia. Kaya thankful din ako na kahit papaano, 'di ba? Yung pagka-aanga-anga ko merong naidulot na maganda, 'di ba? Kasi siguro kung ganun ang nangyari at nalaman ko kung magkano ang cost of living dito sa British Columbia, siguro baka nasa Winnipeg ako, Manitoba, ganyan, no? Pero again, yung sabi ko nga kanina, do your own research. Huwag kayong basta-basta lang maniniwala sa mga napapanood nyo, no? Mag second and third checking kayo doon sa pupuntahan nyo or doon sa mga bagay na gagawin nyo bago talaga kayo tumalon or bago talaga kayo mag-decide na pupunta kayo sa isang lugar. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!